Marketing management, we are in the topic product life cycle and new product development, and branding and product positioning strategies. And for today, our reporters are Nika Alarilla and Rashid Apo. So, yan yung kanilang topic to be taken, and these are the learning outcomes. Ibig sabihin, after the lesson, ito yung mga after the report, ito yung mga skills, competence that you should have, makaya yung gawin. For example, describing the concept, at least after the lesson, you should know already the 4 main stages of product life cycle or PLC: production, growth, maturity, and decline, up to the last learning outcomes, which is to identify. You should be able to identify how product positioning influences consumer perception and buying decisions. And moving to the next slide. Okay, so take it away, Nika or Rashid. The first topic po is product life cycle and new product development. Product life cycle, the first one is shows how a product changes over time and from launch to remove. Yung product cycle po is nagpapakita kung paano nagbabago yung isang product over time, starting po sa pag-launch hanggang sa mawala yung market. Yun po. Next slide po. Stages of product life cycle. Nakikita pala ako. The first one is introduction. Yung sa introduction stage po is may mga bagong product pa lang, kaya mababa pa lang yung sales. And mataas po ang promotion cost. Like, for example nito ay new smartphone na kakalabas pa lang sa market. And the second one po is growth stage. Dito po nag-i-start tumaas yung sales and profits dahil sa maraming consumers ang nakakakilala po sa product. Pero dumadami rin po yung competitors tulad ng iPhones, and nagsisimula pa lang itong sumikat. And then the second to the last po is maturity stage, which is peak na ang sales pero matindi na ang competition. Like for example po yung Coca-Cola and Pepsi na parehong sikat na, matagal na po sa market. The last po is decline stage. Bumababa po dito yung sales because may mga bagong alternatives na po, like DVD players na napalitan na ng online streaming. Next po. Yung new product po, yung ngayon po na new product development. Meron naman po itong process ng pag-create ng new products na para manatiling competitive po yung negosyo. And then may stages po ng sales, tulad po ng idea generation, product development, test marketing, and commercialization. Yung importance po ng product life cycle and new product development. Tulong po ito sa pag-plan ng marketing. Parang choppy si Nika. Parang choppy ka, Nika. Sa inyo ba, class? On your end ba? Okay ba si Nika? Parang choppy na. Choppy po siya, sir. Po. Nag-lag siya eh.
Shopee yan. Wala na siya. Pare-pares na lang kasi Shopee naka-mute. Wait natin si Nika na baka sa lobby ulit mag-re-entry siguro to. Okay, habang hinahintay natin si Nika, baka meron sa inyo magpapa-unlock ng natatanging bilang while waiting, no? Okay, sige, by the way, Nika is reporting about yung pinakaunang stage, the introduction stage. Since yung product to, yung idea, isang characteristic ng introduction na mangyayari is yung high promotion cost. Kasi pag hindi masyadong kilala yung product, you will spend a large amount to introduce to make people aware na meron kang binibentang ganitong product. And sa una, talagang low sales pag intro. It happened to me many years ago, siguro 25 years ago. I was selling cell card. That time, ang cell card ay ang mga cellphone dati, that time, mga year 2000 to yun. Hindi pa masyadong kilala mga text dati, text messaging. So I was selling cell card na ginagamit sa load. Nang unang linggo, napakababa talaga ng benta. Halos walang bumibili ng cell card. And take note, cell card was a necessity during that time. Kasi pag wala kang cell card, wala kang load. Kasi hindi pa masyadong uso dati yung e-loading, magpapaload sa tindahan. Dati kasi bibili ka ng card, you will scratch the back of the card, then enter the number. Yun ang pinaka-load mo. That was necessity, pero nung unang mga first few weeks ng aking pagbebenta, nobody was buying talaga. Para nag-start lang yung pagbenta ng product on the second week. After I spent a high expenses for advertising, nagpo-photocopy ng advertisement, din nilalagay namin sa mga mailboxes dito sa subdivision, ganun. Nagpo-promote. Umuupa ako ng mga bata na mamimigay ng flyers na I was selling cell card. That time na hindi man ginagawa ngayon, no? So dati meron talagang expenses. Example that time yan is that was cell card. Ngayon, that was 2026, 27 years ago. Ngayong situation, ngayong panahon na yan, ano ba ang mga products na nasa introduction stage pa lang? Wala naman si Nika sa lobby. So wala akong i-accept, wala siya sa lobby, oh. Baka hindi pa siya nag-enter. Sir, dito na lang po ako sa ni Zion magmamic. Ayaw pong gumana ng phone. Magkatabi kayo. Magkasama po, opo. Oh, kasi hinahanap ko sa lobby, wala naman eh. Ayaw Okay. po eh, sorry po. Okay. Next slide na po, sir. Thank you po.
The second one po is growth stage. Dito po yung stage na dumadami na yung buyers, kaya po tumataas na yung sales and profit po. Kasi po naging successful na po yung product. Like marami na rin pong competitors na pumapasok. Like for example nga po ulit, which is iPhone na mas sumisikat and mas okay po siya sa mga consumers. Yung sa sales, okay na po. Next slide po, sir. Sir, next slide po. Thank you. Okay, so before we go to the next slide, mag-add ako ng sample dun kay Nika, no. Yun nga sinasabi kong cell card, no. Dumating yung time na yung, diba sabi ko, yung cell card ko binibenta nung unang sa introduction stage, halos walang bumibili. But starting on the third week, ang dami ko ng benta. So tumataas yung mga benta, nakakabenta na ako ng mga around 50 cell cards isang araw. So pag tumaas yung benta mo, automatically yung profit mo ay tataas din. So ang dami ko dati, parang talagang yung sinasabing tubong lugaw na minsan ako pa inuubusan ng cell card na ibinibenta. At tama yung sinabi ni Nika, no? Pag malaki ang profit, yung mga kalaban mo ay magbebenta na rin. So which happened to me. Yung mga katabi kong bahay dito, they also started selling cell cards. Siguro nakita nilang napaka-profitable nung cell card business during the time, mga year 2000. Then they started selling. So nagkaroon na rin ako ng mga competitors, mga kalaban. Nung una sa akin lahat bumibili talaga. Then later on, may kalaban na ako yung katapit naming bahay. Yan, syempre, that is under the growth stage. May tanong lang ako, sabi ng iba hindi kasi I'm not an iPhone user . Sabi ng iba, nakakabobo daw yung iPhone. Bakit ba? Ito ba yun, nakakabobo daw? Gumagamit ng iPhone. Hindi ko alam kasi I'm not an iPhone user. Bakit sabi nakakabobo? Pag iPhone. Totoo ba yun? Anyway. Sanayan lang yun, sir. Sanayan lang. Okay, that is under the growth stage, and let's go to the next one. The next one po is maturity stage. Yung maturity stage po is sales peak, strong competition, and yung example po is Coca-Cola po and Pepsi. Yung sa maturity stage po is dito po pinakamataas yung sales. Pero po sobrang taas na rin ng competition, and companies focus on promotes and branding po para po manatili yung customers po. Yung example po is Coca-Cola and Pepsi na pareho po silang kilala sa market. And then yung decline stage po is sales decrease, product may be discontinued, and example po is DVD players. Sa stage po dito is bumababa na yung sales dahil may mas bagong products or nagbago ang preference ng consumers po. Minsan po tinatanggal na sa market yung product. Yung DVD players po na napalitan na ng online streaming. Slide po. Thank you. Okay, input ko rin dito sa maturity ni Nika. Di ba sabi ko kanina, yung bentahan ko ng cell card ay dumating yung time na talagang pa-increase siya. Then dumating yung time na nag-level na rin yung benta. Pag sinabing maturity or nag-level na, wala nang itataas yung benta. Example, dati ang benta ko, nagkakabenta ng 50, tapos maabot ng 60. Tapos hanggang 60 na lang talaga per day ang nagbebenta. Kasi yun ang pinaka-peak. Wala ka lang itataas doon. Maybe because of competition.
And dumating din yung time na siyempre mga way back siguro 2003. Yes, 2003. Unti-unti napapalitan ng electronic loading yung cell card. Although meron pa rin nagbebenta mga cell card, pero yung 2003 at 2004, lumalabas na yung mga electronic load or pa-load sa tindahan. So, yung benta ko ng cell card ay bumababa na rin. Para hindi nila nauso yung cell card during that time, kasi pag cell card masyadong time consuming. Bibili ka ng cell card, tapos kakaskasin mo, tapos yung number i-encode mo sa yung cellphone. Pag nagkamali ka pa ng digit, pag-error siya at mag-invalid yung card. So minsan may mga ganong cases na hindi mo na magagamit yung cell card pag nagkamali ka ng enter. O meron talaga mga time minsan talaga na yung number doon sa likod ng cell card ay talagang invalid. So sayang 300 pesos or 295 pesos. Samantalang pag i-load, no? Pag nagkamali ng enter, malalaman kung pumasok o hindi yung load mo. A good example, yung DVD players. Kasi we started with, sa mga movies, we started with the Betamax. I don't know if you know what is a Betamax. Hindi nyo nabutan ng Betamax, no? Nung ako ay nasa elementary and high school, ang gamit namin pag manonood ng movie sa TV ay Betamax. May Betamax player, tapos merong Betamax tape. Then nung college ako, napalitan siya ng VHS tape. So may VHS player and meron ding VHS tape. Then napalitan siya ng CD, compact disc. Then napalitan siya ng DVD, the digital video. Then ngayon, streaming na sa Netflix or sa YouTube mismo yung ating pinapanood. So may mga products na naging obsolete, nag-decline na siya, and na-phase out na tulad ng DVD. Pero DVD ko nandito pa rin for museum na lang siya, discontinued na. Another sample, yung typewriter, sa decline stage, yung typewriter ginagamit na sa college, ginagamit namin pag nagtatype ay hindi computer, hindi laptop, typewriter. Then dumating yung time na hindi na ginagamit yung typewriter, nasa bodega na lang siya, and those product was discontinued kasi pinapalitan na ngayon ng MS Word format. Ay, dyan ako. Ayan. Ito ba yun? Ito lang. Ayan. New product development po is creating new product, helps businesses stay competitive. Dito po yung process na paglikha po ng bagong product para po makasabay sa trends and manatiling yung mga competitives po ang business kahit may declining products po. Next slide po, sir. Thank you. And before I forget nga pala, di ba ni-report ni Nika ang product stage ay ilan ba? Apat yung sinabi yung cycle. Okay po. Pero actually guys, meron ng panglimang stage ang PLC or product life cycle. Introduction, growth, maturity, decline, tapos phase out. Phase out, bang tatanggalin na. Yung product pag siya ay pabagsak na yung kanyang benta, that is decline. Now, pag totally wala nang benta, anong gagawin mo sa product? Tatanggalin mo na sa market. That is what we call the phase out. So, 5 na ang level ng PLC. Yung phase out stage. So, number 10, ano ba? Okay po, stages of new product development po. The first one is idea generation, the second one is product development, the third one is test marketing, and the fourth one is commercialization. Yung idea generation po, dito po nag-i-start yung lahat na
nag-iisip ng bagong product ideas based po sa customer needs, trends, and market demand. Sa product development po is sa stage po nito is ginagawa po and dinidevelop yung product and tinitest po kung workable and yung quality para po pasok sa budget. And then yung test marketing po is sinusubukan muna yung product sa small market para po malaman kung magugustuhan ng consumers po bago ilabas sa nationwide. Yung commercialization po is dito po nagla-launch ng product sa market. Meron pong full production, pricing, and promotion na. Next po, sir. Thank you. Last po is importance of new product development. Helps plan marketing strategies and then encourages innovation. Yung helps plan marketing strategies po is Search tayo ng Google po, sorry. Yung nakakatulong po dito sa new marketing development po is para po maayos yung pricing, promotion, and target market po sa product. And then yung encourage innovation po is hinihikayat na po dito yung businesses na laging mag-isip ng bago para po manatiling competitive sa market. Okay na po, sir. Thank you po. O isa yun, mamaya mo na kilitiin si Nika. Nanggugulo ka raw dyan. Sir, Sorry po. sir, tumatawa eh. Sorry po. Tapos yung ito yung layo ka. 8, 7, 8, 9 11 ba yun? Number 11. Okay. Tama yung sa importance ng o ikaw ay marketing student or entrepreneur student. Pag yung product mo ay ordinary, wala kang masyadong mabibenta, wala kang masyadong competitive advantage. So ikaw ay maging successful. Lahat ng product na gagawin mo ay dapat ay hindi ka parehas ng ibang ibenta sa product. Dapat meron kang bago, palaging bago ka. So always be innovative. Para ikaw ay kahit konting innovation lang. Maraming klaseng innovation yung may innovation na talagang totally bagong product ang iyong i-introduce. May innovation naman na magdagdag ka lang ng konti, ay innovation na siya. Yung mga Pilipino naman gano'n, di ba? May dagdag ka lang ng konti sa product, ay magki-click na yan or kakagati na yung market. So, be innovative, no? Sa pagdating natin sa product. Next ba tayo? Next dito, no? 12. Branding and product positioning strategies naman po. What is branding? Branding is the process of creating a distinct identity for a product, service, or company through elements like name, logo, slogan, design, and tone. Sa pamamagitan daw po ng branding, nagkakaroon ng tiwala ang mga tao sa produkto at mas lalo silang parang nakikilala nila yung pinaka-brand ng product, tas nagkakaroon din sila ng ng tiwala, tas nagiging loyal na din sila sa brand kasi nasubukan na nga nila to. Next po. It helps consumers recognize and remember a product, making it stand out in a crowded market. Ayun nga, sa kagaya na sinabi ko, dahil din dito mas nagiging standout yung produkto mo kaysa sa ibang produkto na kompetensya mo. Parang sinasabi kasi ng branding mo na na parang ako na lang yung bilhin mo kasi nasubukan mo na ako, maasahan ako, ganun. Next po. Examples of branding. Corporate branding focuses on promoting the entire company. Kagaya ng yung example ko dito is yung parang Apple. Kumbaga hindi lang yung yung parang cellphone yung nila, minamarket nila. Marami rin silang minamarket, tapos parang nire-represent nila yung innovation tsaka quality nila sa lahat ng products nila. Next is product branding. Highlights individual products. Kagaya ng sa
sa Nescafe, minarket siya na ano, trusted coffee brand, sa under siya ng Nestle, pero di naman kasi alam ng mga bumibili ng kape na ano na ay sa Nestle pala to. Kumbaga may sariling identity yung Nescafe na ano, na ayun nga, may sarili rin siyang customer na loyal customer. Personal branding, builds a public image around the person. Example ko dito is si Manny Pacquiao. Hindi lang naman kasi siya kilalang bilang boksingero eh. Tumakbo din siyang bilang presidente. Tas naging senator din siya. Naging pro basketball player, may sarili na siyang liga ngayon. Tas endorser din siya, 555. Ay, Unipac pala yun, sir. Unipac. Anong pack ang tumatalon? Editi Pakulong. Next po, sir. May joke pa to si Di sir, ayun kasi sinabi niya dun eh. Co-branding. It involves two brands working together. Kagaya nung sa Happy Meal sa McDo. 'Di ba nakikipag-collab sila sa may mga laruan, may pagkain tas may laruan. Tas yung laruan doon sa ibang brand, kunwari sa Crocs. Yung keychain na Crocs, sir. Ayun, tapos yung sa Pokemon, yung laruan. Ayun lang. Tas rebranding is when a company update its image or name to stay relevant. Kagaya nung sa Dunkin Donut, nagpalit sila ng Dunkin na lang kasi para ma-emphasize yung beverages nila, yung mga drinks na yung coffee nila. Ayun lang. Next po. Before we continue, Merly, itong groupmate mo si Princess Eunice Martinez, di ba? Sabi ko siya, groupmate mo to. Kasi Opo, sir. may mga tao sa lobby, Martinez. Ngayon lang sila papasok ng oras na. Parang quarter to 3, parang 3:45 sila sa lobby. Masyadong late na. Nag-PM na po ako sa kanya nung napasok na po sila eh. Oo nga, ngayon pa ng oras, ba diba started 3 o'clock, tapos papasok sila mga 3:50. Samantalang kayo, nagpasokan maaga, tapos sila oras na. Hindi ko na in-accept, masyadong late na sila. Okay po, sir. Thank you po. So, tuloy natin. Next is product positioning. What is product positioning? Product positioning is how a product is perceived by consumers in comparison to competitors. Dito pumapasok kung anong edge mo. For example, mas mura ka, mas maganda yung quality mo, at mas bagay ka sa specific na target market ng mga tao. Sige. Sa madaling salita, positioning yung dahilan kung bakit pipiliin ka ng customer kaysa sa iba, kasi kunwari mas yung packaging mo, yung sa position din ng ng position mo sa shelf. Ayun. That's next po. Why is it important? It defines the unique value a product offers and why customers should choose it over others. Ayun nga, effective positioning helps target tumutulong to targetin yung right audience, yung para ma-clarify yung message mo, may influence yung buying decisions ng mga consumer. Ayun nga, para masabi mo rin kung bakit ikaw ang pipiliin ng customer sa iba kaysa sa ibang product. Next po. Examples of product positioning. Price-based positioning emphasizes affordability or premium pricing. Kagaya na sa Dato Puti po, known sila sa pagiging budget friendly na suka. Kaya parang sikat sila sa ganun, suka, toyo, ganun. Quality-based positioning focuses on superior quality. Kagaya nung sa mga damit sa kunwari local sa Bench. Nare-recognize sila sa pagiging stylish tsaka durable ng mga nila, ng mga damit nila sa fashion. Sorry po, excuse po.
user application-based positioning. It highlights specific uses. Kunwari sa sa may yung energy drink na Gatorade. Kumbaga, mina-market siya for hydration sa para sa mga sports like basketball, ganon, parang pampalakas or pampagana siya yun. Tapos next po, user-based positioning targets a specific group. Kunwari sa sa Johnson's Baby, yung ayun na lang yung kunwari sa mga produkto nila, naka-design talaga sila para sa sa mga baby, sa mga mga magulang na kailangan ng mga kunwari powder, mga pulbos, tas kung pang ibang product nila. Competitor-based positioning directly compares with rivals. Kagaya ng sa Pepsi, pinuposition nila yung sarili nila parang alternative sa Coca-Cola, yung parang mas masarap daw sila dun sa Coca-Cola, yung mas malasa sila, ganon. Tapos next is benefit-based positioning emphasizes a unique advantage. Kagaya ng sa Safeguard, kilala daw sila sa nagtatanggal sila ng 99.9% germs. Kumbaga, parang germ protection sila. Ayun lang po. Ayan po, thank you po sa mga nakinig. Sana po may natutunan kayo. Okay. So that was for group 1, and ngayon for the purpose of recitation to be recorded and also to check yung mastery ng group 1 sa kanilang report. We will go to our Q&A portion. Okay, so sinong unang magtatanong sa kanila? Early, yes. Yes, sir. Sa example of branding, I have a question. Which type of branding would a celebrity use to establish the professional identity? Ito ba yung Po, personal branding po. Personal branding. Kasi po kasi para kasi nga doon nga nila binubuo yung public image nila. Kumbaga sila yung binebenta nila. Kumbaga sila yung binabranding nila. Kumbaga sila yung minamarket nila yung sarili nila. Parang di satisfied si Marley Navarez. Okay ba sa'yo, Marley? Okay, naintindihan ko naman po. Kaya alam parang bibitin. So, Also, tama naman po Padilla. yung niya, sir. Explain naman po siya. Di ba Robin Padilla nagmamarket siya dati ng Robin Padilla dati? Ay, yung liver aid, liver lover. Tapos parang Yes meron po, sir. ng commercial na Red Horse. Pag si Robin Padilla nag-commerce ng Red Horse, hindi lang yung Red Horse ang nami-build, kundi yung persona ni Robin Padilla, tigasin, macho image, lalaki. Ganon. No? And back in the 80s, meron akong magandang sample na back in the 80s. You know Lito Lapid? Diba? Lito Lapid was an action star. Sikat na action star in the 70s. Tapos nung 80s. So ang Lito Lapid dati, binibuild as action star. Siyempre, tikasin. Tapos, macho, lalaking lalaki, gano'n, matapang, matikas. Okay? Kaya masira siya in the 1980s kasi bigla siyang nag-endorse ng brand
ng sabon, Ajax. Which is hindi masyadong bagay sa kanya. If you're building yourself as a strong macho, huwag kang mag-endorse ng products na hindi bagay sa'yo. Imagine, malito, action star ka tapos bigla kang mag-endorse isang sabon na panlaba. So parang nasira yung kanyang popularity that time. Parang comedy yung dating. Parang at tinatawanan, ganung klase ng commercial. Tapos ang pangit ng commercial na dati, yung action star ka tapos patambling-tambling ka. Action star talaga tapos biglang hawak ng bareta ng sabon. Hindi masyadong na-build yung image mo doon. Okay, that is good from saglit lang, ilista ko muna si isulat ko muna si Marley para mayroon siyang recitation ngayong araw na to. Teka lang ha. Recitation Marketing Management January 28 muna si Marley. Okay, so next question. Next question tayo. O, tanong kayo. Para may ma-record na recitation sa inyo. Wala na, si Merly ulit. Ay, ito meron. Si Janine Ortega daw. Magtatanong. Sir, pwedeng makita po yung slides ng product development introduction po. Ito ba? Ayan, sir. Yung question ko lang po dyan, ano yung sa tingin po ninyong pinagkaiba ng introduction stage when it comes sa product development noon sa ngayon? At saka kung ano po yung mas tingin yung high promotion cost ba? Yung dati o yung ngayon? Since mas modernized, mas gumagamit na rin po ng influencers yung mga companies para ma-promote yung products nila. Okay, that's a good one. That is a good one from Janine. Difference between the introduction stage ngayon sa panahon nyo compared dun sa mga maybe 20 or 30 years ago. Iba daw kasi ngayon mas modern, gumagamit ng mga iba-ibang promotional strategy like influencer. May pinagkaiba ba yung introduction stage ngayon? Tapos from let's say from the 1980s or from the 1990s? Yung sa po sir, yung ngayon po is mas na po siya. Convenient na po siya, kumbaga mas okay na po siyang i-promote kasi po marami na pong paraan ganon, and then may mga nakukuha rin po silang like maliliit na influencers, like matutulungan din nila yung mga influencers, content creators para din po makabuo sila ng branding, and then mga digital admin ganon. And then yung sa po luma po, kung paano po sila nagma-market is parang mahirap po kasi obvious naman po kasi na parang hindi masyadong yung online dati. Wala pong Shopee, ganun po, like yung mga TikTok shop. Kumbaga mas convenient na po talaga yung sa ngayon kesa dun sa before. Okay po. Okay, and in addition to Nika, compare natin 1980s versus year 2025. Pinag-usapan natin introduction stage lang, pag-introduce ng product. Dati, syempre, hindi na naranasan ng 1980s. Ako naranasan ko 1980s. So, I can compare ng 1980s tapos ngayon. So, tama si Nika. Dati, pag sinabi introduction sa isang product, mga 1980s, wala pa kasi internet. Napakatagal bago makilala ang isang product.
Kasi dati ang promote strategy dati ay mabagal. Example, newspaper, magazine, television. Okay? So bakit pangit ang newspaper dating gamitin? Kasi ang newspaper isang araw, per day. Ibig sabihin, pag may bagong product, dati, mag-aantay ka pa ng isang araw bago mo mabasa sa dyaryo. Lalo pag magazine, ginagamit mo, ang magazine per month. Ibig sabihin yan, antay ka ng isang buwan bago mo malaman may bagong product. Kapag TV naman, hindi masyadong effective kasi nga, hindi lahat ay may TV. So, hindi mo alam kung may bagong product or wala. Ngayon kasi, 85% ng tao ngayong at this moment at 4:07 PM ng Wednesday, 85% ng tao ay may hawak na cellphone, may hawak na gadget ngayong araw na to. Ngayong oras na to, and they are browsing. Ibig sabihin, pag nag-post ka ng product na bago, at this moment at 4:07, 4:08, 85% ng mga taong may hawak ng cellphone can view your product right away. So, ibang-iba, no? At dati, siyempre, noong mga 1980s, celebrity ang nag-endorse. Right? So, pag celebrity, take note guys, hindi lahat ng celebrity ay ginagamit yung product na kailangan i-endorse. Example, Robin Padilla, Red Horse. Sigurado ka ba na si Robin umiinom ng Red Horse? Hindi naman, di ba? Ngayon, 2025, hindi na mga celebrity ang nag-endorse. Sabi ni Janine, mga influencer. Pag sinabi influencer, siguro sila mas capable or mas credible. Kasi influencer, sila mismo ang gumagamit ng product. Hindi sila celebrity. Okay? At maraming strategy ngayon na ginagamit para isang product ay talagang makilala. Alam niyo ba ang usong ngayon, ang pinaka-click ngayon na product strategy na pwedeng gamitin? Yung unboxing technology is very powerful. Kasi nag-unbox ay yung tao mismo gagamit ng product. So mas credible kaysa celebrity. Tapos may tunog pa, di ba? Pagbukas ng plastic, may tunog. Siya talagang real time. What you see is what you get. Okay? Now, pag ang product mo ay tangible, so unboxing. Pero pag ang product mo ay service, ito yung live broadcast, nag-live streaming ka. Nandun ka mismo sa saloon, nandun ka mismo sa barbershop, nandun ka mismo sa restaurant. So very credible. At a click of a mouse, alam mo may bagong resto. Dati, hindi. Sa matagal dati yung yung pag-introduction ng bagong product. At hindi masyadong credible dati, no? Kasi celebrity. Okay, so Johnny, nasagot ba ni Nika yung question mo? Yes po, sir. Thank you po. Thank you, Okay. Nika. Sige, that was Janine. So, mayroon pa bang mag-question? So far, naka-recitation natin, Merly and Janine. Meron pa ba mag-question? Okay, pag wala na, so i-discuss ko muna konti yung product positioning and branding. Ito, branding. Yan. Ayan, wait. Ang branding nakalagay dito, yung pangalan, yung logo, slogan, design, and tone. So, pinagsama natin yan, that is branding. That is branding. Brand name, brand logo, brand slogan, pag pinag-combine, that is branding. So, wag kalimutan yung logo kasi minsan, pag hindi mo basa yung pangalan kasi malayo, pero ang logo is very visible kahit malayo. Kaya merong logo ang brand. And don't also forget yung slogan. Kasi ang slogan, yan ang kumakausap doon sa mga tao na nakakakita, nakakabasa ng iyong branding. Pag tulog ka, yung slogan ang kumakausap sa kanila. Example, di ba? Nabasa mo yung yung Mercury drug. Tapos slogan ng Mercury drug. Gamot
nakasisiguro gamot ay laging bago. 'Di ba? Pag nabasa mo 'yon, kahit hindi i-promote nila sa alam mo na laging bago yung brand, na laging bago yung gamot. Okay? So Jollibee, langhap sarap, 'di ba? Kahit hindi mo magtanong, you are assured na Filipino taste yung Jollibee. Okay? Anong slogan ng SM? Ang slogan ng SM. Hindi nagsashopping to mga to ah. Merly, anong slogan ng SM Merly? Di ba ang BDO, we've got ways? Ang SMI, ang BDO, we find ways pala. BDO, we find ways. Di ba? Ang SM, ano? Slogan. Kita ko pa ba dyan? Wala nakakala na slogan ng SM? Sir, we got it all for you. Ayun, we've got it all for you. Kasi kanina, gano'n ko kaninang QCU, nadaan ako ng SM Fairview. Yung katabi ng SM Fairview, Landers. Tupok, sunog. Sunog yung Landers kanina lang yun. We've got it all for you. So, slogan ng SM, pag nabasa mo yan, we've got it all for you. Understood na lahat ng kailangan mo ay makikita mo, mabibili mo sa SM. Important yung slogan. Now, yung tone or yung tono ay part din siya ng branding. May mga sikat na tone, na part siya ng branding. Pag narinig mo yung tono na yon, alam mo kung anong product yung binibenta. Ang good example ko dito yung tone ng Intel. Try nyo. I-search nyo, no? Intel. Pag narinig mo siya, understood. That is brand ng Intel. Kasi hindi lahat ng products ay may mga tone as part of their branding. Pero Intel, pag narinig mo siya, alam mo kaagad, no? Na yan ay Intel ang kanilang brand. May co-branding. Co-branding. Big sabihin sa isang business, marami silang mga hawak na brand. Tulad ng brand ko, di ba, I told you, meron akong Tok business. Pag pinopromote yung Tok, marami siyang brand na kasama, like Tok pala ito, yung Mangbox Lechon. Kasama yun sa kasama marami kasing brand yung maraming kasamang brand yung aking franchise na Tok, may Mangbox Lechon, merong may yung Copper Mask, yan kasama sa branding yun. Sa marami siyang kasamang brand, product branding yan. Na pag sinabing corporate branding, para sa you're not focusing on the product but on the company itself. Example, Google. Ang Google company ay nabasa ko magandang company ang Google kasi nga sa Google, pag hindi fit yung skill ng isang tao, hindi siya tinatanggal sa Google. Nililipat lang siya, nire-assign lang siya. So para magandang maging employee ng Google kasi you can browse this one, magandang employer ang Google kasi flexible, tapos yung kanilang environment sa loob ay parang hindi siya pang office, parang relaxing. Kaya maganda siyang may mga companies na tumutulong sa mga mahihirap. Example, ABS-CBN, meron silang bantay bata na program, di ba? So parang gumagandang image ng isang company pag meron silang ganun ginagawa. In personal branding, pwede dito yung CEO ang pinopromote. Good example dito yung sa Starbucks dati, yung CEO ng Starbucks ay naging CEO of the year. I forgot kung this was 10 years ago. Naging CEO of the year yung CEO ng Starbucks. So parang nakilala din CEO as magaling na CEO.
Hindi lang yung kanyang corporation. Ibig sabihin, magaling sa magpalakad. So, pwede kang i-pirate ang ibang mga kalabang company ng Starbucks kasi magaling kang CEO. Not necessarily yung product or brand na iyong hawak-hawak. Okay, and ito yung co-branding na. May mga products na rin branding ang ginagawa. Ibig sabihin, pag may isang product ay humihina na o nagde-decline na yung kanyang reputation, humina or nagkaroon ng controversy, ang ginagawa din is remarketing or rebranding. Para umangat ulit yung product na yan, dapat ay may gawin silang recovery marketing para gumanda ulit, no? O tulad ng dati, my university, no? In year 2000, humina yung enrollment ng my university because of the controversy involving the I love you virus. So may ginawa silang marketing study, mga technique na bago para ibenta ulit yung university. May mga product na nabahira ng controversy na hindi na naka-recover. Yung iba naman ay naka-recover, no? Tulad sa Nokia, di ba humina siya, then they made a rebranding. Di ba na walang Nokia, then they introduce new products na touchscreen na rin siya. So that is part of rebranding. Tapos yung gatas din na Birch 3, in the 1980s yung Birch 3 nag-decline yung kanyang benta kasi parang na-contaminate ang radiation yung mga gatas ng Birch 3. Then they made recovery or rebranding. Ngayon, ang Birch 3 ay naka-recover na siya ngayon. Ibig sabihin, ginagamit ulit natin yung Birch 3. Yung isa pa, di ba, yung mall, yung Robinsons, di ba dati yan may reputation na takot silang pumasok sa meron daw ahas sa loob ng Robinsons. Yes, sa mga ladies fitting room ng mga ladies. Then they made rebranding na hindi naman daw totoo. So ngayon, bumabalik na sila sa mga shoppers sa Robinson na hindi lang yon, urban legend lang yon, chismis lang daw yung ganong may snake like creature sa basement. Alam mo yon, Marley? Yes po. Kasi po, di ko po, parang may sabi daw po kasi hindi ko po sure. May mabibiktima daw po yan na artista. Kundi, hindi po ako Na-mute? Yung about sa Robinson daw po. Artista? Sa Opo. Robinsons daw, hindi totoo yun, chismis lang. So, that is rebranding, no? Ginagawa nila. May sample ka ng ganong mga brand or product na nag-decline, then rebranding sila. Product positioning, Rashid mentioned here mga different types of product positioning. Di ba yung product, pag sinesegment mo muna yung market, then pumipili ka ng target market, tapos piniposition mo yung product mo. Pumimili ka ng segment ng market, tapos dun mo siya ipoposition. Basically, may tatlong klase ng product positioning. Iba dito na mention ni Rashid. Tatlong klase ang product positioning strategy. Yung una, yung cost, based sa cost. Ibig sabihin, yung product mo, ang style mo ay sa presyo. Hindi masyadong maganda yung quality, pero binibenta yung product kasi napakamura ng kanyang price. That is the cost strategy. The cost-based positioning. Based sa presyo. Sample natin dito yung CDR King, di ba? Yung CDR King, hindi naman sa quality, pero bakit sa binibili? Kasi strategy ay yung mura yung product. So, ganun ang ginagawa, no?
Yung pangalawang strategy ay dinadaan sa focus. Focus strategy, ibig sabihin, pumipili ka ng isang market, isang segment, tapos doon ka nagko-concentrate. Hindi mo binebenta lahat ng market. Isang segment lang ang iyong pinipili. May mga product na gano'n. Example sa mga damit, ya. Pag sinabing bench her, pambabae lang talaga. Okay? Pag sinabing kikiro-kiro pinadamit, pambata lang talaga yan. Yun ang kanilang strategy. Sa mga school, ginagawa din sa mga schools, no? Hindi lahat ng school siya nag-offer ng mga lahat ng courses. Pero mayroon silang isang courses na doon sila nakafocus. Example, PCCR, the criminology ang kailang course doon. PMI, maritime. That is focus-based strategy. Yung pangatlo, is the differentiated strategy. Ibig sabihin, yung product ay hindi mura, hindi nakafocus, pero ang product nila ay talagang unique, kakaiba. So that is differentiation strategy. Example, yung iPhone, di ba? iPhone is differentiated strategy. Hindi sa cost kasi mahal ang iPhone. Differentiated kasi nga iOS ang kanyang operation, hindi Android. Si ibang iPhone kesa Samsung, for example. Ibang sasakyan na Rolls-Royce. Ang Mercedes, iba sa ibang sasakyan. So, siya, differentiated. May mga products na gano'n, iba yung kanyang, sa food, di ba? Sa food, gano'n din. Ang Starbucks, hindi sa cost strategy, hindi rin sa focus. Ang Starbucks, differentiated. So, bakit differentiated strategy? Kasi yung lasa, ibang-iba, di ba? At pwede kang hindi sa ordinary na resto because you can go to Starbucks, you can stay. Basta umorder ka lang, you can stay for longer time. Tapos Wi-Fi connected, you are wired, di ba? Kung sa Starbucks. Now, ang BMC ba, anong strategy palagay niyo? Focus strategy, differentiated, or cost strategy? Murang tuition fee sa BMC, di ba? So, cost strategy. Hindi pwedeng focus kasi nga maraming courses. Hindi pwedeng differentiated kasi ang ino-offer na courses ay common naman. So, hindi siya differentiated. So, mas bagay sa atin yung cost-based strategy or cost-based positioning sa BMC. For example, ang AMA University, ang AMA hindi sa cost-based kasi mahal ang tuition fee sa AMA. Hindi rin sa differentiated kasi hindi naman kakaiba ang mga courses doon. Ang AMA is focus strategy kasi nakafocus sa IT. So yung tatlong ginagamit natin in positioning your product. So pwede kong mamili doon, no? Kung saan ang yung gagamitin depending on your capability, resources, capital, expertise, technical. So that is our lesson for today. So hoping that you got something.